Hello, good day mga parts. Welcome sa part 4 ng aming travel vlog sa Guimaras Island. So 6 a.m. in the morning nung niyaya kami ni Kuya nang pumunta dito sa may gilid ng baybay para gumala daw and para makakuha ng content. And bago pa namin mapuntahan to, gusto ko na talagang galaan to. Kaso inabutan nga kami ng ulan ng anak ko nung nakaraang hapon. Maraming salamat pala sa mga tao na walang sawa na sumusubaybay sa mga content na ginagawa ko at saka ina-upload ko ng mga videos sa reel at saka sa in-stream. Thank you so much talaga sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, marahil hindi ko maipagpapatuloy itong paggagawa ng content. So ayun na nga, napapansin ko ang daming kabahayan dito sa gilid ng baybay, pero kahit madaming kabahayan, ang linis pa din ng kanilang tubig. Kulay asul, kulay berde at napapanatili nila na malinis tsaka maganda yung kanilang dagat. Kung lahat ng tao ay katulad ng mga tao dito sa may Guimaras na inaalagaan yung kanilang gilid ng mga baybayin, sigurado walang ilog o walang dagat yung nangingitim. Iba talaga ang epekto kapag tayong mga tao mismo ang nagkaroon ng disiplina sa sarili natin. Hindi lang yung sarili natin yung napapaayos natin, kundi pati yung kalinisan at kaayusan ng ating paligid. Matutuwa pa sa atin si Inang Kalikasan. So ayan na nga at ibinaba na kami ni Kuya sa kanyang motor para makaalis na siya para magpagupit ng kanyang buhok. At sabi niya sa amin, maya-maya na lang daw pagkatapos niya magpagupit ay dadaanan na lang daw kami pagkatapos na. Sayang nga lang at gusto ko sanang maglakad sa parte ng baybay na to. Ayun, yung may bundok doon. Kaso sabi ni Kuya bawal daw kasi merong nakalagay na private property. So kailangan natin na respetuhin yung nagmamay-ari. Kaya instead na doon kami maglakad-lakad ng anak ko sa may white sand, sabi ko sa kanya dito na lang kami sa may maliit na footsteps na ginawa ng mga tao kako. Ma-enjoy pa rin namin na tingnan yung dagat although hindi kami makakababa, pero okay lang. So ayan na nga at nilapag ko na ang aking cellphone para makakuha ng clip. And sabi ko sa anak ko, maglalakad kami hanggang dun sa dulo para makita namin yung kagandahan ng mga karagatan kako. Pero saglit at magpo-post tayo kako para meron tayong mga pictures. And since wala naman kaming videographer at saka wala din namang magpipicture sa amin, para-paraan na lang para makakuha kami ng clip or pictures na magkasama. Mindset ba? Mindset. At pagkatapos naming mag-selfie tsaka mag-picture-picture ng anak ko dyan ay magpapatuloy na sana kami sa paglalakad. Pero bigla niyang napansin yung mga blue crab na maliliit and tuwang-tuwa siya na itinuturo yung mga maliliit na crab na nagtatakbuhan dyan sa gilid ng semento na inaapakan namin. Actually, balak ko sana talagang dalhin yung anak ko sa gilid ng dagat kung saan na makakaligo kami. Kaso hindi umaayon yung panahon sa amin kasi pabigla-bigla na lang yung buhos ng ulan. Mahirap na at baka magkasakit pa yung anak ko or di kaya ako. Wala pa naman kaming kasamang dalawa na nagtatravel, kaming dalawa lang. Kaya mas mainam na din na nag-iingat. And since wala nga kaming videographer, ayan at kinuha ko na naman yung cellphone para dalhin na naman at hahanapan na naman ng lugar kung saan ko siya malalapag. Well, ganyan talaga ang realidad ng buhay ng isang vlogger or ng isang content creator. Lalo kapag ikaw lang mag-isa. Tapos may bit-bit ka pang bata, ay nako, para-paraan na lang talaga or diskarte mo na lang talaga kung paano mo gagawin yung video mo na mapaganda mo. So ayan na nga at pinagpatuloy namin ang moment naming mag-ina na dalawa dyan. Sabi ko sa kanya, antayin niya ako at huwag siyang maglalakad ng mabilis kako. Naghahanap pa ako ng tamang anggulo para makakuha ng video. Uy, ang galing. Nagra-rhyme yun na. So, ayan na nga at finally nakahanap na akong tamang tiyempo tsaka anggulo sa pagkuha ng video kaya nilapag ko na yung cellphone ko. Ang ganda ng ambience tsaka ng scenery, nakaka-inlove. Ang ganda. Alam mo yon yung very dramatic na area sa isang pelikula, tas biglang, ay mali, saglit pala. Kailangan pala namin ng something na maalala dito sa lugar na to na ginalaan namin. Yung hindi namin makakalimutan. Kaya sabi ko sa anak ko, halika at maglakad ka papunta doon at kukunan kita ng video kako. Buti at nakikinig naman siya sa akin at nakikiayon naman. At higit sa lahat, hindi siya nagkaroon ng tantrums or hindi siya nagtatantrum sa panahon na to. As much as possible, gusto ko sana maging perfect tong moment na to. Kasi gusto ko talaga makapag-preserve ng mga ganitong klase ng memories para pagdating ng araw, pag malaki na yung anak ko, pagbabalikan niya yung mga videos namin na ginagawa dati, meron at meron siyang mga maaalala sa mga gala namin. And anyway, ginagawa ko tong vlog na to, hindi lang para sa mga followers na nanonood sa akin or para lang meron na mai-content, kundi para din sa anak ko. Alam niyo kung bakit? Kasi according sa isang article na nabasa ko sa Google, napakalaking tulong daw ng pagta-travel sa mga bata, lalo sa mga toddlers. Kasi sa pamamagitan
pamamagitan daw ng pag-travel, nade-develop ng mga bata ang kanilang social skills at ang kanilang learning skills, katulad ng pagde-develop ng kanilang language and understanding sa culture ng ibang mga tao. And napatunayan ko ngayon na totoo talaga na nakakatulong yung pag-travel sa mga toddlers sa kanilang learning communication. Alam nyo kung bakit? Kasi dati, nung 2-year-old to 3-year-old pa lang yung anak ko, nung pumunta kami sa Iloilo nang nag-travel, yung nag-a-adjust sa kanya is yung mga kalaro niya. Yung anak ko is nagsasalita siya ng English tsaka Tagalog. So, yung mga kalaro niya, yung nag-a-adjust sa kanya na magsalita ng Tagalog tsaka English. Pero, last time, nitong lang na nakauwi kami, siya na mismo yung nag-adjust sa mga kalaro niya. And siya na mismo yung nagsalita ng Ilonggo. And ako mismo, nagulat ako sa sarili ko na in a span of 1 week, nagsasalita na siya ng Ilonggo. Yes, and siya na mismo nakikipag-usap dun sa mga kalaro tsaka mga pinsan niya na Ilonggo. Imagine, dahil sa pagta-travel, ang daming na-develop sa anak ko. Isa na dyan yung communication ability niya na makipag-usap sa mga kalaro niya. Diba ang laking tulong? One day, meron siyang makaharap na mga ibang tao. Katulad yan, makakaharap niya yung Ilonggo. O di hindi na siya mahihirapan na makapag-usap dun sa tao kasi alam na niyang magsalita ng Ilonggo. Isa yan sa mga privilege tsaka sa mga blessings kapag maliit pa yung anak mo, nakakasama na siya sa mga travel, sa mga iba-ibang klase ng lugar. And pangalawa na na-develop sa anak ko, yung confidence. Yes, hindi siya katulad ng ibang bata na kapag iwanan mo sa isang learning center or sa kindergarten or sa Sunday school is iiyak. Siya hindi. Mas gusto pa nga niya na iwanan siya dun sa loob ng learning center or sa kindergarten or di kaya sa Sunday school na siya lang mag-isa kasama yung ibang mga bata. Hindi siya katulad ng ibang mga kids na kapag iniwanan ng nanay ay iiyak or di kaya magtatantrums, magwawala. Kaya sa mga fellow parents ko dyan, gawan nyo sana ng paraan na maisama nyo or maigala nyo yung mga anak nyo sa iba't ibang klase ng lugar. And for sure, mas madami pang madedevelop na skills tsaka learning sa mga anak nyo. So hanggang dito na lang. Sana meron kayong natutunan at sana nakatulong tong video sa inyo and sana nag-enjoy kayo. Thanks everyone for watching. See you sa part 5. Bye!